doon ang pamilihang bayan ng San Fernando para magtanong-tanong at humingi ng opinion sa mga lokal tungkol sa mga natatanging ganda ng bayan ng San Fernando. Dito ay nakilala at nakausap namin ang ilan sa mga tendera at tendero para hingin ang kanilang mga panayam. Nandito kami ngayon sa palengke ng San Fernando para magtanong-tanong kung ano yung mga sikat na produkto dito sa munisipyo ng San Fernando. Tara, samahan niyo kami! Magandang umaga po, ate. Pwede po ba namin kayong ma-interview? Pwede naman. Thank you po. May gusto lang po akong itanong. Since nandito po tayo sa San Fernando, ano po yung mga kilalang produkto dito sa San Fernando? Mga gulay, mga saging, mga gulay, ganun, sitaw, pichay, saka upo, mga lahat na gulay, Sige po. Bakit po ito tinatanggi? sariwa, Sariwa. kamura. Mura po ang mga binebenta niyo ng gulay Oo, dito. mga mura dahil mga dito lang sa Fernando tinanim. Dito po ito sa San Fernando. Saan po ito nagmula? Yung mga gulay. Saka ang taniman, Ah, siyempre, pag nagprodukto na na sila, nagsimula na magusi, siyempre may produkto na. Bibenta dito, sa Naga. thank you po. Marahay na daw po. Nandito po kami para mag-interview. May mga katanungan lang naman po kami. Ano po yung unang produkto na kilala po dito sa San Fernando? Ang produkto dito San Fernando na nanggagaling talaga dito, bigas, kaya lang wala akong tindang bigas. Yan mga gulay galing na yan dyan sa kabilang bayan. Bakit po tinatangkilik? Bakit po tinatangkilik yung bigas? Kasi gamit yan ng mga tao araw-araw. Pang-ulam, pang-saing, lahat. Yes po. Saan po nagmula yung mga bigas? Dyan sa palayan ng San Fernando. Thank you po. Sana po maraming bumili kasi ang fresh po ng yung mga paninda. O, mga bagong pitas lang yan. Thank you po. Marinaga mga taga Bicolandia. Ngunyan, naglibot na naman kami sa San Fernando para mahanap and mapailing sendo ang diin kan San Fernando. And di sa Sanoki in San Fernando kami din isot. May sarang lugar na dinadarayo kang mga tao diyo. Iniyo ang Larner's Farm. Isa pa sa aming natagpuan ay ang tinatawag na Larlo's Farm. Ayon sa may-ari ng mismong lugar, ito ay ginagawa upang maging bahay bakasyonan ng kanilang pamilya at gawing venue tuwing may pagdiriwang. Nang bumalik ng ibang bansa ang kanyang mga anak at kapamilya, napagdesisyon ng may-ari na tumanggap ng bisita at gawin itong private farm na may swimming pool, cabin at magandang view ng Mount Isarog. Ito ay matatagpuan sa Zone 3 ng Sitio Kabungahan, San Fernando. Habang naglalakad kami pa uwi, hindi namin sinasadyang natagpuan ang isang farm na tinatawag na Badang Ignacio. Ayon sa aming nakilala sa lugar na si Stanley Lee, ang Badang ni Ignacio ay pagmamayari ng Bicol Christian Life Community or BCLC, kung saan ay isa siya sa mga miyembro nito.
Tinuturing ding isang religious sanctuary ang Badang ni Ignacio na binubuo ng 11 ektaryang lupain ng kanilang nakuha noong 2008. Ito ay matatagpuan sa ika-4 na zona ng Barangay San Joaquin, San Fernando. Alabama, Arkansas, Martin Parr, not the way I do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Binisita namin ang St. John the Baptist Church ng Del Pilar, San Fernando. Ayon sa makasaysayang talaan ng lugar, ang simbahan ay itinayo para ilaan at sambahin ang patron ng bayan ng San Fernando. Nang ang patron ay mailipat, itinalaga ng Teniente del Barrio si St. John the Baptist bilang bagong santo ng lugar. Ipinagdiriwang naman ng bayan at parokya ang kanilang fiesta tuwing 22 ng Hunyo.